Magandang araw pong muli sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Saan man po kayo naroroon, muli po kaming bumabati sa inyo ng magandang araw. At tayo po ay nasa ikasampung topic na ng ating pinag-aaralan sa ating lesson quarterly. At ito po ay may pamagat na paggawa ng imposible. Subalit bago po tayo magpatuloy, Pastor Perdon, sa ating pong pananalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, muli na naman kami lumalapit sa iyong banal na harapan upang minsan pa ay magpasalamat, magpuri sa mga pagpapalang iyong ipinagkaloob sa amin sa buong sanlinggong nagdaan. At ngayon po kami muli mag-aaral ng iyong banal na salita. Amin pong pakiusap na muli pangunahan po nawa kami ng iyong banal na espiritu upang sa amin pong pag-aaral na ito ay makita namin ang mga mahalagang aral na nais mong maunawaan at maisakabuhayan namin. Kaya amin pong hinihiling ang iyong banal na espiritu ang siya po nawang manguna sa amin upang ito ay aming maunawaan at higit sa lahat upang pagkalooban kami ng kapangyarihang maisakabuhayan ang lahat ng aming matututunan ng banal. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito at patuloy na kanilang ibinabahagi sa kanilang mga kaibigan at kakilala ang mga aral na ito na aming dinadala sapagkat ang ibig mo, ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at maligtas. Kaya mo banal, iyo po nawa silang patuloy na pagpalain at gabayan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Opo, Pastor and Mrs. Perdon po, muli kayong binabati sa araw na ito. At gusto rin po naming bigyan ng pagbati ang mga kapatid natin at mga kaibigang sumusubaybay. Si Ma'am Judy Moleño po, nang alam ko po ay nandyan siya sa Basud, Kamalig. Amites Violeta and Rachel Hernandez, si Love Hernandez, Raquel Amutin, Maria Martinez, Ruben de la Cruz, Nilda Lumibaw, ito po ay nasa Anuling Church, Glenn Mark Sabades, Gomer Magtibay, Dave Blind Bar, si James Bacares po, ito po ay alam ko taga Goa Seventh-day Adventist Church at kasama po niya rito sila Chona. Gusto rin po naming pahatiran ng pagbati ang mag-asawang Mr. and Mrs. Bobby Jacob. Si Brother Bobby Jacob po ay nag-undergo ng operation at kayo po ay aming patuloy pong ipinapanalangin. Sana po ang Panginoon ang patuloy na gumabay at magpagaling sa inyo, Brother Bobby Jacob. Amin din pong gustong batiin ang mga taga Burabod Seventh-day Adventist Church, ang mga kapatid po nating sumusubaybay sa ating ginagawang talakayang ito sa ating quarterly lesson. Ngayon po, noong nakaraang linggo po na pag-aralan natin ang maglingkod upang magligtas. Sapagkat walang ibang nais ang Diyos, kundi ang tao ay maligtas mula sa kapangyarihan ng dyablo. At ipinakita ng Diyos na ito'y magagawa niya kung tayo lamang ay mananampalataya sa Kanya. Ang dyablo, makapangyarihan at totoong dakila para sa atin. Subalit paulit-ulit na ipinakikita ng Diyos na siya ay higit na dakila sa kanino man. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang Israel ay inilarawan bilang uod, walang kakwenta-kwenta. Si Siro mula sa dukhang angkan, ang lingkod ng Diyos ay naparito bilang isang sanggol. Subalit silang lahat ay nanaig. Sa madaling salita, mangyayari ang lahat sa pamamagitan ng paggawa ng imposible o sa pamamagitan lamang ng Diyos sapagkat ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Tingnan natin kung paano gumawa ang Diyos at paano siyang patuloy na gagawa. Ang ating pong talakayan ay mapapaloob sa 5 katanungang ito. Number 1 po, ano ang imposibleng bagay ang ginawa ng lingkod ng Diyos? Number 2, ano ang naging bunga ng imposibleng bagay na ginawa ng Panginoon? Number 3, ano po ang imposibleng bagay ang ginawa ng Diyos? Number 4, bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito? At number 5, anong marapat nating maging tugon sa lahat ng mga ito? Pastor Perdon, babalik po tayo sa question number 1. Ano ang imposibleng bagay ang ginawa ng lingkod ng Diyos, Pastor? Okay, napakagandang tanong. Tingnan mo dyan sa Isaiah
Kapitulo 50, talatang 4 hanggang 10. Ano ba ang sinasabi? Ang sabi po, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila na nangatuturuan upang aking maalaman kung paanong aaliwin ng mga salita siyang nanglulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. Binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pakinig at ako'y hindi naging mapanghimagsik o tumalikod man. Aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit at ang aking mga pisngi sa mga bumabatak ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura, sapagkat tutulungan ako ng Panginoong Diyos. Kaya hindi ako nalito, kaya't inilagay ko ang aking mukha na parang batong pingkian at talastas ko na hindi ako mapapahiya. Siya'y malapit na nagpapatotoo sa akin. Sinong makikipaglaban sa akin? Tayo'y magsitayong magkakasama. Sino ang aking kaaway? Bayaang lumapit siya sa akin. Narito, tutulungan ako ng Panginoong Diyos. Sino siya nahahatol sa akin? Narito silang lahat ay mga lulumang parang bihisan. Lalamunin sila ng tanga. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon na sinusunod sa tinig ng kanyang lingkod? Siyang lumalakad sa kadiliman at walang liwanag. Tumiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Kung isipin natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang wika sa aklat ng Juan, siya ang lumikha ng langit at lahat ng bagay na narito, pati yung mga bagay na hindi natin nakikita. Subalit siya'y nanaog rito bilang isang sanggol at pagkatapos naglingkod na tila baga isang alipin. Nang wika niya, yung kanyang likod, kanyang ipinain. Hindi niya pinigilan yung bumabatak ng balbas. So makita ninyo, yung lumulura sa kanyang mukha, hindi niya ito sinaktan, hindi niya sinaway, bagamat nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Napaka-imposible kung iisipin mo kung sa atin yon, kahit na hindi tayo makapangyarihan, tiyak at tiyak na tayo'y magagalit. Subalit parang imposibleng magawa, subalit ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat wala po nga siyang ibang iniisip kung hindi ang tayo ay maligtas. Tiniis niya yung lahat ng kahiyan, yung lahat ng pag-alipusta, kanyang tiniis ang lahat ng yon sa isang layunin na kayo at ako ay maligtas. Kaya napakabuti, makita natin imposible talaga. Hindi natin maubos maisip paanong magagawa niya ito. Pero yung kanyang mga kaalit, ang sabi niya, tinatawagan pa niya, halik kayo, lumapit kayo sa akin. At yun ang ginawa ng ating Panginoon. Matapos na siya'y ipako doon sa krus ang kanyang dalangin, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nang siya'y mamatay, mabuhay na maguli. Ang wika niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibinigay ng muli sa akin. Subalit ang wika niya, humayo kayo at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Makita po ninyo, hindi nagbawas ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi nawala yung kanyang pinaka-focus na ang layuning mailigtas tayo mula kay Satanas, mula sa ating kasalanan. Tayo ay kanyang malinis at tayo ay kanyang madala sa kanyang kaharian. O kung iisipin, imposible. Subalit ito'y ginawa ng Panginoon, dahilan sa iyo, dahilan sa akin. At ngayon po ay pagdating ng buwan ng Abril, gunitain na naman natin ang mahal na araw. Na dito po ay ating sinasariwa kung ano ang naging buhay ng Panginoong Hesukristo nung siya'y nandito sa lupa, kung paano siya pinahirapan. At doon po ay umiikot ang ating imahinasyon sa mga ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po sa question number 2, ano ang naging bunga ng imposibleng bagay na ginawa ng Panginoon? Yan. Tingnan naman natin dyan sa 52, 13 hanggang 15. Ano ang sinasabi? Narito ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya'y mabubunyi at malalagay na mataas at magiging napakataas. Kung paanong marami ang natigilan dahil sa iyo,
Ang kanyang mukha ay napakakatuwa kaysa kanino mang lalaki, at ang kanyang anyo ay higit na kumatuwa kaysa mga anak ng mga tao. Gayon siya'y magwiwisik sa maraming bansa. Ang mga hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig dahil sa kanya, sapagkat ang hindi nasaysay sa kanila ay kanilang makikita, at ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawa. Yan. So, dahilan doon sa ginawa ng ating Panginoon, ang wika ay isasaysay, ibabalita yung bagay na kanyang ginawa, at siya ang magiging pinaka-attractive sa lahat. Ano po? At alam po natin yan na ngayon, napakaraming mga tao ang talagang tunay na nagtiwala at humanga sa ginawa ng ating Panginoon at nagpupuri, nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. At yan ay natanyag hindi lamang sa mga dukha, kundi maging sa mga hari sa ibabaw ng lupa. At yan ay patuloy pa na maihahayag sa patuloy na pagtakbo ng ating kasaysayan. Kaya mga minamahal, yung sakripisyo ng ating Panginoon hindi nasayang. Yan ay nabalita sa maraming mga tao. Bagaman, marami pa rin ang kinakailangang paabutan natin ng pabalitang ito. Subalit, yung ginawa ng Panginoon, yung kanyang sakripisyo, hindi sayang. Sapagkat kung hindi siya nagsakripisyo, wala na tayong lahat ng pag-asa. Datapwat dahilan doon sa kanyang ginawa, naging kalugod-lugod na maglingkod sa Panginoon. Kung dati-rati, para sa atin, isang pabigat ang maglingkod sa Diyos, ngayon tayo ay nagagalak na maglingkod sa Kanya sapagkat nakita natin, napatunayan natin na higit sa siya ay makapangyarihan sa lahat, siya ay Diyos na puspos ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Okay po. At sana po naging maliwanag po kung bakit o ano ang naging bunga ng imposibleng bagay na ginawa ng Panginoon. Dumako po tayo sa pangatlong katanungan. Ano po ang imposibleng bagay ang ginawa ng Diyos, Pastor? Yan. Tingnan natin dyan yung patuloy na ginawa ng ating Panginoon sa Kapitulo 53, talatang 1 hanggang 3. Ano ang sinasabi dyan? Ito po, sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, ay gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. So, yan po yung ginawa ng ating Panginoon. Siya ay makapangyarihan, nasa Kanya ang lahat ng kakayahan, subalit siya ay ipinanganak na isang sanggol na mula sa dukhang pamilya. At sabi nga ng ating Panginoon, wala siya kahit unan, wala siya kahit lungga na kanyang matutuluyan. Walang-wala talaga. At higit sa lahat ng wika, wala siyang kagandahan na siya'y tumubo para bagang halaman na tumubo sa tigang na lupa. Wala talagang atraksyon na makikita sa kanya. Just imagine po, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siyang gumawa ng lahat ng mga gandang bagay, ay nanaog sa lupa na wala man lang kagandahang makikita sa kanya sapagkat siya'y ipinanganak na isang dukha. Subalit po, iyan ay ginawa ng ating Panginoon sapagkat ibig ipabatid sa atin ng Panginoon na kahit yung pinakaaba sa lahat ng aba ay minamahal ng ating Panginoon. Siya ay handang tumulong doon sa pinakadukha, pinakamahirap. Kaya ginawa niya na yung kanyang sarili ay makitulad hindi doon sa mga mayaman, kung hindi doon sa mga dukha na halos wala talagang matuluyan. Marami po tayong nakita, mga tao na natutulog dyan sa tabing kalsada, sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng puno. Ang Panginoon po, ganon-ganon ang kanyang ginawa sapagkat ibig niyang ipakita na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay Diyos ng pag-ibig na lubos na nagmamahal sa lahat. Walang mayaman, walang dukha na hindi niya minamahal.
Kaya napakaganda napakagandang ating malaman ang lahat ng mga imposibleng bagay na ito na ginawa ng Diyos sa atin. Sa ika-4 pong katanungan, Pastor Perdon, bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito? Yan. So titingnan natin mula dyan sa talatang 4 hanggang 10, ano ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Isaias. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka ay yung gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. So maliwanag po ang sinasabi, ano po? Kinalugdan ng Panginoon, ikinagalak ng Panginoon na mabugbog siya. Sapagkat kapag ginawa raw natin yung kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya tayo ng mahabang panahon, makakasama niya tayo magpasawalang hanggan, at yun ang kagalakan ng ating Panginoon. Kaya yung lahat ng pahirap sa Kanya, lahat ng pasakit sa Kanya, yun ay mga pahirap at pasakit na para sa iyo, para sa akin sana, sapagkat tayong lahat ay sama-samang nangagkasala. Datapwat ang lahat ng yon ay binata ng ating Panginoon, yun ay kanyang tiniis, yun ay kanyang dinala, alang-alang po sa ating kaligtasan. Sapagkat ang wika dyan sa talatang 10, yun ang kagalakan ng Panginoon na makita ka, makita ako na nagtitiwala at ginagawa natin siyang pinakahain alang-alang sa ating kasalanan. At kung magkagayon ang wika, tayo ay makakasama niya ng mahabang panahon. Ang totoo, siya sabi sa banal na kasulatan, magpasa walang hanggan. Kaya mga minamahal, napakabuti ng ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang gumawa ng lahat ng bagay, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, subalit hinubad niya ang lahat ng ito, alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin, alang-alang po sa ating lahat. Sapagkat, kagaya po ng paulit-ulit na sinasabi ko, walang ibang kagalakan ng Panginoon kung hindi makita ka na sa Kanya'y nagtitiwala, nananampalataya, at iyong hinahandog ang iyong buhay bilang haing buhay at nagpupuri sa Kanya, magpasawalang hanggan na siya ay Diyos na nagmamahal, makapangyarihan sa lahat. Kaya mga minamahal, napakabuting tunay ng ating Panginoon. At wala nang iba pang maaaring gawin ng Panginoon para patunayan na tayo ay Kanyang mahal. Ibinigay na niya yung Kanyang sariling buhay. Nung tayo'y mga makasalanan pa, nung tayo'y wala pang nagagawang anumang kabutihan, ang Panginoon ay namatay na para sa atin. Napakaganda. At kapatid, ito po sana ang maging inspirasyon natin. Ha?
tayo ay manatiling nagtatapat sa Panginoon, patuloy na pumupuri sa Kanyang dakilang pangalan, at patuloy na ating ibinabahagi sa iba ang kabutihang ito ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito ginawa niya, dahilan ang iniisip niya, yung gawin mo siyang pinakahandog dahilan sa ating kasalanan. Yung makita niya na tayo ay lubusang nagtitiwala at nagtatalaga ng ating buhay sa Kanya, yun ang Kanyang kagalakan. At ang wika niya, ibibigay niya sa atin ang mahabang buhay, ang totoo, buhay na wala ng katapusan. Ngayon, Pastor Perdon, sa ating pong huling tanong, ano po ang marapat nating maging tugon sa lahat ng mga ito? Tingnan mo dyan, patuloy mo yung pagbabasa sa talatang 11 hanggang sa kapitulo 54, talatang 5. Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi ng kasama ng dakila at kaniyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang. Gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Umawit ka o baog, ikaw na hindi nanganak. Ikaw ay magbiglang umawit at humiyaw ng malakas. Ikaw na hindi nagdamdam ng panganganak, sapagkat higit ang mga anak na binawaan kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Iyong palakhin ang dako ng iyong tolda at malaladlad ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang mag-urong, habaan mo ang iyong mga lubid at patibayin mo ang iyong mga tulos, sapagkat ikaw ay lalago sa kanan at sa kaliwa, at ang iyong lahi ay mag-aari ng mga bansa at patatahan ang mga gibang bayan. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito saan man, sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan, sapagkat iyong kalilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan, at ang pula sa iyong pagkabao ay hindi mo maaalaala pa. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan, at ang banal na Israel ay iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. So, sinasabi po riyan, yayamang ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. Tayo ay umawit, tayo ay magpuri sa Kanya. Ibig sabihin, ating ihayag, kaya ang wika, yung iyong boundary ay lawakan mo. Yung iyong tulos ay medyo habaan mo. Ibig sabihin ng Panginoon, palalaguin kita. Huwag kang mahihiya. Ihayag mo yan, ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang tatawag sa mga tao na lumapit sa Kanya at maligtas. Kaya mga minamahal, tayo po na nakaalam ng katotohanan ito, tayo po ay inuutosang habaan natin ang ating tulos. Kinakailangan tayo ay umawit, kinakailangan tayo ay magpuri, kinakailangan tayo ay manawagan sa mga tao na magtiwala sa ating Panginoon, at ang Panginoon ang iipon ng mga tao para sa Kanya na kasama mo. Kaya mga minamahal, yan ang pangako ng ating Panginoon, ipangaral natin ang Ebanghelyo at ang wika niya, ako'y sa iyong lagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito ang napakagandang panukala ng ating Panginoon. Ito ang napakagandang pangako niya sa bawat isa sa atin, na tayo ay Kanyang minamahal, tayo ay Kanyang tutulungan, tayo ay Kanyang sasamahan. Kaya ngayon, sapagkat nalaman natin ang lahat ng ito, na talagang ang Diyos ay desidido na tayo ay iligtas, na ang Diyos ay gayon na lamang talaga ang pagnanais na tayo ay maisama sa Kanyang kaharian, huwag nating ikakahiya. Ibalita natin sa iba. Mga minamahal, ngayon ay panahon na para tayo ay lumabas at magpahayag. Kaya nga, ang ating tema ngayong 5 taon na ito na darating ay I will go. Sapagkat tayo ay hahayo upang patuloy na ihayag ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos at ang pangako ng Panginoon habang ito'y ating hinahayag, habang ito'y ating dinadala sa ibang mga tao, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwang nag-iisa.
siya ay parating kasama natin. Nais mo ba kapatid na maranasan na ang ating Panginoon ay makasama? Isang bagay lang ang hinihingi niya. Ihayag mo ang kanyang pag-ibig. Ihayag mo ang kaligtasan na tinanggap mo. At ang Panginoon sasama sa iyo saan ka man naroon. Maging sa mga pagsubok, andyan siya sa iyo. Na maging sa pandemya, andyan siya sa iyo. Iingatan ka niya, papatnubayan ka niya. Huwag kang matatakot, huwag kang tatago. Patuloy lang ihayag ang pag-ibig ng Diyos. At yan ay magbubunga ng marami sapagkat ang Diyos gagawang kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. So mga minamahal, huwag po nating kalitan ang patuloy na ihayag, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Opo, at sana po naging maliwanag ito, mga minamahal nating mga kaibigan at mga kapatid. At ito po ay ating ilagay sa ating mga isipan. Number 1 po, ang kaaway ay totoong makapangyarihan. Ang kasalanan ay totoong malalim na nakaugat sa ating pagkatao, kaya tanging Diyos lamang ang makakapagligtas sa atin. Pangalawa po, salamat sapagkat higit na iibigin ng Diyos na siya ay mamatay sa halip na tayo ay iwanan, sapagkat ang tangi niyang kasiyahan ay makita kang ligtas. Number 3, walang pagsubok o kahirapan na hindi naranasan ng Panginoon, kaya't nakatitiyak ka na siya ay handang tulungan ka kung hihingiin mo lamang. At pang-4 po at panghuli, kung naunawaan mo ang lahat ng ito, masaya kang magpatotoo sa iba nito. So mga minamahal, sana po ating naunawa ang mabuti na ang ating Diyos wala pong ibang ninanais kung hindi ang kaligtasan ng mga tao. Kaya nga kapag tayo po ay patuloy na naghayag, kapag tayo ay patuloy na nakisangkot upang magbahagi ng pag-ibig na ito ng Diyos, ang pangako ng Panginoon, I will be with you hanggang sa katapusan ng sanglibutan. At sana maranasan po natin yan. Sana ma-encourage tayo ng katotohanan ito. Huwag tayong mag-aalinlangan, huwag tayong magdadala-dalawa. Ang Diyos pag-ibig, ang Diyos kasama natin sapagkat ang kanyang katuwaan makita ikaw at ako ay ligtas. Ito ang dahilan bakit kanyang tiniis lahat ng sakit, lahat ng pag-alipusta, lahat ng pahirap sa kanya, tiniis niyang lahat na may kagalakan sa puso sapagkat ang kagalakan nga po niya ay ang kaligtasan ng bawat nilalang. So mga minamahal, sana matandaan po natin yan. Sama-sama po tayong manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat. Nagpupuri kaming muli sapagkat ngayon ay minsan pa napatunayan namin na ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na puspos ng kapangyarihan, at Diyos na nagnanais ng kaligtasan ng bawat isa. Kaya't hindi mo kami iiwan kung kami ay sumasaksi sa iyong dakilang pag-ibig na ito, andyan ka. Ang presensya mo, ang presensya ng banal na Espiritu ay magiging kasama naming palagi. O Amang Banal, tulungan mo kami ng banal na Espiritu na ito ang maging aming inspirasyon na huwag kaming manghinawa na dalhin ang iyong pabalita at huwag kaming mag-alinlangan sa mga tao maging hari man o anumang katungkulan ng tao. Ibahagi po namin ang iyong banal na salita sapagkat ang iyong salita ay magbubunga at magbubunga sa ikaliligtas ng marami pang mga kaluluwa. Salamat po, Amang Banal, sa iyong pagkatawag sa amin. Salamat po na kami ay iyong sasamahan magpasa walang hanggan. Patuloy nawa na ito ang maging inspirasyon namin at patuloy na maibahagi namin ang iyong salita sa ikaluluwalhati po ng pangalan ng aming Ama at ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa pag-share ninyo nito, sa inyong pag-like, sapagkat yan po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng inspirasyon. At sana kami man ay nakapagbibigay rin ng inspirasyon sa inyo. Pagpalain po tayong sama-sama ng ating Panginoon.